Manila, isang makulay at kontrobersyal na yugto sa kasaysayan ng showbiz ang nagwakas sa pagpanaw ng batikang kolumnista at talent manager na si Manay Lolit Solis nitong Hulyo 3, 2025 sa edad na 78. Kinumpirma ang malungkot na balita ng kanyang malapit na kaibigan at kapwa showbiz columnist na si Gorgie Rula sa isang Facebook post nitong Biyernes. Our beloved Manay Lolit Solis has peacefully joined her creator. We love you our dearest Manay, said ni Rula. Nagluksa rin ang kanyang anak na si Sneezy Solis McDonald na nagpalit ng larawan sa social media bilang pagpapakita ng pagdadalamhati. Bago sumabak sa showbiz, nagsimula si Lolit bilang isang police beat reporter. Kalaunan ay naging isa sa pinakamatapang at kinatatakutang kolumnista sa industriya, kilala sa kanyang prangkang pananalita. Bilang talent manager noong dekada 80, pinasikat niya sina Gabby Concepcion, Rufa Gutierrez, Nanette Med, Tonton Gutierrez, Lorna Tolentino, at Bong Revilla. Isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa kanyang karera ay ang Metro Manila Film Festival scam noong 1974 at sinundan pa ito ng libel case noong 2007 na isinampa nina Piolo Pascual at Sam Milby. Bagamat may mga pagkakamali sa kanyang landas, inako ni Lolit ang kanyang mga pananagutan, tulad ng pagtanggap niya sa expulsion mula sa PAMI noong 2022 sa mga huling taon ng kanyang buhay. Naging buka si Manay Lolit tungkol sa kanyang iniindang karamdaman sa kidney at ang kanyang regular na dialysis. Isa sa mga tumulong sa kanya ay si Chris Aquino, na nag-alok ng tulong medikal sa kabila rin ng sariling kalusugan nito. Sa kanyang pagpanaw, iniiwan niya ang isang legasyong puno ng pagmamahal, kontrobersya, at dedikasyon sa sining ng pag-uulat sa mundo ng showbiz. Kung gusto mong gawing voice-over script, ibahin natin sa estilo ng narration. Sabihan mo lang ako,